1 week bago ang kasal namin ay nag-break kami. Sobrang nakakahiya sa part ko, lalo na sa pamilya ko. Kasi babae ako at nakaplano ng hindi ako naghabol at iniyak kong lahat yon sa nanay ko. 2010 nang hiniling ko sa simbahan na kung sasaktan lang ako ng taong mahal ko at hindi niya makikita yung worth ko, bigyan niya ako ng sign at bibitaw ako. Sabi ko, i-heal niya ako at i-ready niya akong mag-move at ibigay na niya yung taong para sa akin. And after ko magsimba noon ay dumiretso agad ako sa kaibigan ko. Napataon naman na may birthday na barkada niya, so sinama niya ako. Nang gabing yon, ewan ko ba na may kakaibang guy na kumaon sa amin ng best friend ko. Birthday ng kaibigan niya na kaibigan rin ng best friend ko. So iisang circle of friends kami pero kami yung strangers sa isa't isa. Sobrang naging close agad kami ng gabing yon. Tinanong kami ng buong barkada kung kami na ba. At tinanong niya ako directly sa mata na kung oo na ba. At nag-yes na ako. Ewan ko ba kung anong nangyari. Grabe yung naging kami agad the day we've met. Na usually hindi naman talaga ako easy to get na babae. Siguro kasi dahil broken ako at broken din siya that time. So ang mindset ko lang talaga is para mag-move on. Pero siya, nalabat first date daw siya sa akin. When he first saw me. Akalain mong sa inuman kami nagkakilala pero ako yung babaeng hindi maalam uminom. Ang galing ng tadhana. Nung magkahiwalay kami ng gabing yun, akala ko hanggang dun na lang. Kinaumagahan, akala ko panaginip lang na may boyfriend ako. Pero dahil nung gabi nagkapalitan kami ng number, so expected na may magte-text. At tumunog yung cellphone ko. May number na nag-text sa akin na hindi nakaregister sa phone ko. At pag-open ko, hi baby ko, good morning. At dun ko na nalaman na seryoso siya. Lagi akong inspired pumasok nun sa work. Ahead ako sa kanya, kaya nauna akong gumraduate. Habang siya naman ay 3rd year college that time. Nagtuloy-tuloy kami until 3 months ay hindi pa kami legal both parents. Takot kasi ako magpakilala ng boyfriend sa bahay that time kasi wala pa naman akong napapatunayan. Pero nung 3 months kami, dun ko nalaman na nakikipagharutan siya sa iba sa college friend niya. Isang kaibigan ko ang nagchuchu sa akin. Agad akong nakipag-break. Kahit na deep inside ay napamahal na ako sa kanya. Hindi ko pinahalatang masakit. Kahit na nga sobrang sakit. Hindi kasi siya mahirap mahalin. Kasi nabalitaan kong playboy pala siya. At sanay makipaglaro. Too late ko na yon nalaman. Habang ako naman kasi ay second boyfriend ko pa lang siya. Wala na talaga akong balak makipag-ayo. Nakakatakot siya kaya kailangan kong panindigan. Pero sabi niya gusto daw niyang maging legal kami para malaman ko na seryoso siya. Alam kasi rin niya na stricto yung nanay ko at siya pa lang ang lalaking ipapakilala ko sa bahay if ever. Fast forward nga ay hinarap niya yung nanay ko. Halata ko sa kanya nakainom siya. Pangpalakas daw ng loob niya, bulong niya sa akin. Pinakita niyang seryoso siya sa akin. So ako naman ang nagpunta sa kanila para pareho na kaming legal both families. Hindi ko expected na magkakaseryosohan kaming talaga. 4 years kaming mag-boyfriend nang naisipan naming magpakasal. At dahil ayaw naman namin maagrabyado yung both parents namin at nasa age na rin naman kami, hindi na namin inabalo yung parents namin sa pampakasal namin na pareho naming pinagsumikapan. 1 month bago ang kasal namin ay naghiwalay kami. Yes na naman for the second time. Ewan ko ba na kung kailan malapit na yung kasal namin ay saka kami na stress sa isa't isa. Yung invitation, yung motive at pag na-late ang isa sa seminar ay away na naman. Na pati ang entourage ng kasal namin ay pinag-awayan namin dahil ang dami nakikisawsaw. Siguro dahil na rin sa pagod sa trabaho kasi nag-leave lang naman kami para mag-asikaso. Na kahit sa part ng pamilya ko ay nakakahiya kasi ako yung babae. Hindi ako naghabol. Iniiyak kong lahat yon sa nanay ko. Sobrang iyak ko ay napansin ako ng nanay ko. Tanong niya sa akin nakuha ka na ba niya? Sa 4 years namin, tiwala pa rin ng nanay ko na Virgin Mary ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya na ibigay ko na yung bandera sa Smith. Cross finger kong sinabi na hindi pa po. Sagot niya sa akin hindi pa pala. Hayaan mo na siya, walang nawala sa'yo. Siguro hindi lang talaga kayo. May lalaki pa na magseseryoso sa'yo na mas higit pa sa umalis. At hindi ka naman pangit para hindi makakilala pa. Pero kinaumagahan ay naging okay rin kami. Nagsorry kami sa isa't isa. Magpapakipot pa ba? Syempre umuo na ako. Sayang na yung mga nagastos namin At ayun na nga, natuloy rin ang kasal namin sa katedral kung saan ko siya hinili. Ngayon nga legal wife na ako at meron na kaming 3 anak. Maganda lang siguro yung matres ko kasi lahat naman sila'y planado. Until now na kahit 3 na, ganun pa rin ang treatment niya sa akin. Hindi naman siya under desire. Alam niya lang kasi na worth ako to keep. At alam niya rin kasi na hindi niya mapipisil ang ilong ko. Hindi ko love language ang mag-I love you palagi. Mahilig lang ako magregalo, magluto, and too caring ako sa kanya. Lalo na sa 3 anak namin. Na kahit hindi ko sabihin, alam kong ramdam niya. Kaya girls, wag sa lalaking sasakit ang ulo nyo. Pag may nakita kayong red flag, wag kang matakot bumitaw. Hindi yan magbabago. Kung nakikita niyang kinakaya mo, hindi ikaw ang magpapabago sa kanya, kundi ang sarili niya. Kung talagang mahal ka niya, magbabago siya para sa'yo. Wag kang magsettle sa taong hindi sigurado. Sobrang genuine nating mga babae, iba tayong magmahal. Kaya wag mo naman sanang bastang ibigay sa taong hindi naman kayang i-appreciate at ibalik sa'yo. It's not about being selfish. It's about knowing your worth and respecting yourself. At wag kang magpahalata na sobrang mahal mo kasi dyan ka maaabuso. Piliin nyo yung lalaking mas mahal kayo. Don't settle for the bare minimum. Girl, trust me. Pag mas mahal ka, iba mag-alaga. Letter sender, ang Mami Lens nyo.